Barangay Hinebra, RJ Abarrientos mga bro, hindi nga ba makakalaro? At Justin Brownlee, do or die game, delikado. So naging malungkot nga ang nangyari sa game 2 mga bro para sa Barangay Hinebra dahil may isang sugarol na fans nga ang natalo at nagbanta kay RJ Abarrientos. Pero mabuti na lang at umaksyon naman agad si Kume Willie Marcial para ipahanap ang taong nagbanta sa buhay ni RJ Abarrientos. Marami ngang nagtatanong mga bro kung maglalaro ba si RJ Abarrientos ngayong game 3 matapos ang nangyaring detreat sa kanya. Well, para sa akin mga bro, kilala naman nating matapang itong si RJ Abarrientos, kaya expected pa rin na maglalaro ito sa game 3 dahil kailangan talaga siya ng Barangay Hinebra. Pwede rin namang hindi mga bro para maingatan ang kanyang sarili, kaya titingnan na lang natin kung lalaro si RJ Abarrientos, baka kasi hindi rin siya makapag-focus dahil sa nangyari. Pero sana makapaglaro talaga siya dahil malaking parte nga siya sa rotation ni Coach Tim Con. Malaki nga ang kanyang maitutulong sa opensa ng Barangay Hinebra. Kita naman natin kapag hirap makascore ang mga locals, to the rescue nga itong si RJ Abarrientos. Sayang lang talaga at hindi pumasok ang kanyang panabla sana na 4-point shot. Pero ganun naman talaga ang basketball mga bro, hindi naman kasi ganun kataas ang percentage ng 4-point shot. Sana lang din talaga hindi makaapekto kay RJ Abarrientos ang nangyaring pangbabanta sa kanyang buhay. Mahirap na nga kapag hindi siya makapokus. Sa kabilang banda naman mga bro, Justin Brownlee, delikado kapag do or die game. Huling laro na nga para sa Barangay Hinebra at Meralco Bolts ngayong conference mga bro. Nasayang nga ang effort ni Justin Brownlee noong game 2 dahil hindi nga siya nasuportahan ng mga locals. Minsan na nga lang umi-score ng ganun kalaki si Justin Brownlee tapos natalo pa. Pero marami pa rin naniniwala na babawi ang Barangay Hinebra. Well, para sa akin mga bro, delikado ngang kalaban itong si Justin Brownlee kapag do or die game, lalo na kapag Meralco Bolts ang kalaban dahil suki niya na nga ito kapag ganun pa rin kaganda ang magiging opensa ni Justin Brownlee. Tapos puputok pa ang mga local, siguradong tapos na talaga ang laban. Pero alam naman natin na mas nakakatakot kalaban ang Barangay Hinebra kapag hindi umi-score ng 30 plus points itong si Justin Brownlee dahil magiging kalat nga ang kanilang scoring. Kapag may 5 locals ng Barangay Hinebra ang mag-double digit, malaki talaga ang chance nilang manalo. Sanay na rin talaga ang Barangay Hinebra sa ganitong laban. Sila nga ang hari pagdating sa mga do or die game dahil nakokontrol pa rin nila ang pressure. Sana lang din magpaparamdam na si Stephen Holt sa kanilang opensa dahil contribution niya talaga ang nawala sa Barangay Hinebra. Wala namang problema sa kanyang depensa pero malaking bagay pa rin kapag may ambag siya sa opensa. Sana mag-step up ang ibang locals ng Barangay Hinebra upang makasecure sila ng spot sa semifinals. Kaya abangan na lang natin. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?